ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Pagsiupo po ang lahat para sa ibang paalala. Pinakikiusapan po ang lahat ng panatilihing nakasuot ang face mask at face shield habang tayo'y dumadalo sa misa. Ito ay karagdagang proteksyon sa ating lahat. Kung hindi man ninyo nakikitang naguhugas ng kamay ang mga lay ministers bago magpakomunyon, huwag po kayong mag-alala. Sila ay nasa likod ng altar at doon po naguhugas ng kanilang mga kamay. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, pwede pong magdala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat na ang name, address at phone number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingin ang inyong seat number. Pinakikiusapan po ang lahat na maupo katapat ng seat number upang mapanatili ang social distancing. Mangyari lamang na itaas ang mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Salamat. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na araw ng ating simbang gabi. Ang mamamunod po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, si Reverendo Padre Benny Tuason. Magsitayo po ang lahat. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, halina, Jesus, halina. Sa simula isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Kabay ng iyong mayang inirang ang pag-asa sa iyo, Mesiya.
Emmanuel ang pangalan bigay sa Kanya, nasa atin ang Diyos sa tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Maria, Beleng tangiyas ng Judea, at Jesus ang pangalan bigay sa Kanya, amang Diyos ay tanggapagadiya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tapat na nananalangin sa Diyos ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth at hiling nila ay magkaroon ng isang anak. Tumanda na lamang si Elizabeth at batid ni Zacarias na siya ay baog. Kaya naman, noong magpakita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias at sinabing siya ay magkakaanak, hindi ito naniwala. Sila ay biniyayaan ng anak at tinawag itong Juan o Yohanan, nang ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Mga kapatid, totoong mapagpala ang Diyos. Sinugo niya si Juan upang ipamalita ang tuwa at galak na ang ating kaligtasan ay tunay at nalalapit na. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating bigyang papuri ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuring at ipinagkadangan, sinasamba ka dakil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kagalingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. O lamang ang manal, Panginoong Yesu
Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan.
Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po. Hallelujah, 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 hallelujah. Sanga kang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ng ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako ay napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao.
Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Di nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, kayo yung mga nakakabilib, kayo yung mga nakakahanga. Kanina pagising ko, sabi ko, ang lakas ng ulan. Malamang walang tao masyado. Pero parang walang nangyayari, no? So, binabati ko po kayo. Nakakahanga po yung inyong pananampalataya. Hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa meron pa rin tayong pandemya. You're really risking yourselves going to church. At kasabay na rin ito itong paggising ng maaga, di biro-biro. So, as I've said, it's a sign of your faith. God will always render goodness, no, to those who are faithful. Nasa ika-4, no? 4 na araw na tayo ng ating pagsisiyam. So bukas ang halos kalahati, no? At ang ating mga pagbasa, tulad ng aking sinabi 16, no, ay mga pangyayari sa paligid o bago dumating ang ating Panginoong Kristo. At ang mga pagbasang ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya at sa plano ng Diyos. These stories, no, itong mga accounts na ito, hindi natin pwedeng tingnan by themselves only. Halimbawa din yung unang pagbasa, yung istorya ni Samson, kung paano siya naisilang, katulad din ng mga pangyayari sa buhay ni Juan. At isa yon sa mapapansin nyo, no? Sa paniniwala ng mga Hudyo, kahit sa tradisyon ng Biblia, yung mga taong may mamahalagang mga papel na gagampanan, hindi lang sa mundo kundi sa plano ng Diyos ng kaligtasan, merong mga kakaibang pangyayari sa kanilang pagsilang o sa kanilang paglaki. There are unusual events. And so, ito yung mga tanda na itong mga taong ito ay merong gagampanang mahalagang papel. Nangyari yan sa ating Panginoong Kristo, nangyari kay Juan, ating ebanghelyo, nangyari rin kay Samson, marami pang ibang mga propeta. Yan ay tanda na meron silang mahalagang papel gagampanan sa mundo. Siguro, you can also reflect on your own life. And I think this applies for everyone at sa atin. Mula sa ating pagsilang o kahit bago tayo isilang, ano ba yung mga pangyayari? You should try to ask your parents also. Ano yung mga pangyayari nung bago ako isilang? Ano bang pangyayari nung ako isinilang? Ano ba yung mga pangyayari nung ako'y lumalaki? Doon ay maaaring matagpuan nyo ang misyon ng inyong buhay o ang papel na gagampanan nyo. Kasi nangyari sa akin yan. Ako ay, siguro may tuturing nating isang malikot, napakalikot na bata. To make the long story short, marami po akong aksidente na naranasan nung ako'y bata. At sa dami ng aksidente, there was even one accident that I died. Tunay po ako namatay kasi nahulag po ako sa bintana namin na may second floor yung aming bahay. Naglalaro kami, upo po ako sa pasimano. Yun na yata alam yung pasimano. Pasimano po yung padulasan ng
bintana. Anyway, nakaupo po ako doon pero yung likod ko nasa labas. Naglalaro kami magkakapatid. Sa tuwa ko, dahil naglalaro kami, nalimutan ko na nandun pala ako sa bintana. So, nung napaliyad ako, tuloy po ako sa baba. Bumagsak ako sa lupa, una dibdib. Because of that, tumigil po yung puso ko sa pagtibok. In other words, I really died. So nagmamadali po yung tatay ko na bumaba at kinuha ako. He did what he could do. Buti na lang at meron siyang ganong lakas ng loob. At alam niya na kung ano nangyari. Kasi kung ako'y namatay, wala ako dito. So I was alive. Na-revive niya po ako, dinala sa ospital. And yung doktor nga sabi, ikaw na naman. Kasi doon po ako, suki po ako sa Rizal Provincial Hospital noon, doon kami dinadala. Anyway, dahil po sa mga pangyayaring yon, minsan narinig ko yung aking tatay at yung kanyang kumpare. Alam naman ko anong nangyayari sa buhay namin na sa akin. I heard him say this, sabi nung kumpare ng tatay ko, alam mo itong anak mong ito, sa dami ng mga aksidente na kanyang naranasan, may plano ang Diyos sa kanya. What he said. Hindi niya sinabing, malas itong anak mong ito. Mamalasin sa buong buhay. No? He said that God has a plan for the child. Of course, the reflection is not about me. Just making myself as an example. But it's true. Totoo po na nagbibigay ng tanda ang Diyos hinggil sa ano yung papel na gagampanan natin sa buhay na ito. Kaya nung ako'y naging pare, doon ko lang napagtanto, ito pala yung sinasabi ng kumpare ng tatay ko. And I believe, no, God has a plan for me. If not, then He would have let me die about 57 years ago or 56 years ago. I was then 7 years old when it happened. So, balik po tayo. Ito po yung nangyari sa mga may papel sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Pagmula doon kay Samson sa unang pagbasa, narinig natin, karaniwan yan, no? Mga baog nagkakaanak at bibigyan ng Diyos ng kondisyon. Nang sa gayon, itong mga batang ito na ipapanganak dahil sa grasya ng Panginoon ay paggawa nila yung kanilang papel at tungkulin. At anong tungkulin ni Samson noon? Tulungan ng Israel na gapiin ang kanilang mga kalaban dahil sa kanyang angking lakas. He was very strong. At ang sikreto niya, hindi dapat siya iinom ng alak at hindi puputulin yung kanyang buhok. Wala ho akong balak magpaputol ng buhok ngayon kasi baka maging Samson. Anyway, problema, naging mahina si Samson. Alam natin yung story, if you're familiar. When I was a child, I really liked this story about Samson and Delilah. Delilah came to know about the secret. Dahil siya yung naging pain ng mga kalaban. And so, nung natutulog si Samson, pinutol yung kanyang buhok at siya ay nanghina at nagsimula yon ng pagguho ng kaharian ng Israel. So he violated the condition that God gave him. And therefore, started his doom. Ganon din ang nangyari dito kay Juan. Baog yung kanyang nanay at tatay na si Zacarias. Si Elizabeth, baog. Pero both are old. Dalawang kalagayan na imposibleng magbigay ng kakayahan para magkaanak. And yet, dahil sa panalangin ni Zacarias at ni Elizabeth, kahit na sila ay matanda na at baog si Elizabeth, they were given a child. And what happened? Instead of saying thank you, pasalamat si Zacarias, nagduda pa. Pinagdudahan niya ang anghel na nagbigay sa kanya ng magandang balita. Mahabang panahon at dibdiban nilang pinapanalangin na sila'y magkaanak. At noon, napakahalaga sa mag-anak ang magkaroon ng anak. And now, here was the grace of having a child. And yet, he had the knock or he had the reason to even doubt the Lord. Minsan may ganyan tayong ugali. No? Binigay na nga, ang dami pang angal. Binigay na nga, nagdududa pa. Binigay na nga,
di pa makontento. And so, siya ay pinarusahan. Because of his doubt, siya ay napipi at nabingi. At ito'y, malalaman natin to bukas o sa makalawa, the whole story, finally, he would redeem himself. Paano yun? Sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos na pangalanan ang kanyang anak na Juan. At may tradisyon sila. Sasabihin din yun ng istorya o ng kwento doon na ang mga pangalan ng mga anak ay kinukuha sa mga ninuno. And there was no one in the family who was named John. And yet, dahil nga natuto na si Zacarias, di na maganda na sumusuway sa Diyos, sundin. Juan ang kanyang magiging pangalan. And right there, he was able to recover his speech and his hearing. So, mahalaga yung sumusunod sa Diyos. And isa pang makikita natin dito na kahit na tayo ay hinirang ng Diyos na maging katuwang niya sa gawang pagliligtas, katulad ng mga taong ito, at tayo ay hindi naging karapat-dapat, o tayo ay hindi sumunod at hindi nakipag-ugnayan sa Diyos, hindi mapipigil, walang makapipigil sa plano ng Diyos. See? Not dependent on us, but it's really God who will make things be fulfilled. And yet, mahalaga pa rin na tayo ay laging nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi nga, that's how God works. Lagi ko sinasabi dito, yung sinasabi ni San Agustin, di ba? God created us without our consent. God will not save us without our consent. Minabuti ng Diyos na maging katwang ang tao. Well, in the first place, nung tayo ginawa niya, kawangis nga eh. Ginawa nga tayong kawangis. So, ginawa pa tayong katwang kasama sa gawang kaligtasan. That's how God trusts our humanity, our person. Malaki ang tiwala ng Diyos sa atin bilang tao. Ang hirap, mababa ang tiwala natin sa ating sarili at sa ating pagkatao. Di ba? Bakit ganon? Yung Diyos nga, ang taas-taas ng tiwala sa atin. Ang taas-taas ng pagtingin sa atin bilang kanyang nilalang. And yet, we degrade even ourselves. Kaya lagi natin sinasabi, pag nagkakamali tayo, tao lang. Sapagkat kami tao lamang. Dinadahilan natin yung ating pagkatao sa pagiging mahina. Yeah, of course, we have weaknesses, but definitely we have strengths. Ang problema, mas nakikita natin yung ating kahinaan. Hindi natin napapansin o hindi natin binibigyang halaga ang ating kalakasan o kakayahan. At yan ang kaibahan natin siguro sa Diyos. God knows who we are. God knows our strength. That's why He decided that in the plan of salvation, pagliligtas niya sa atin, hindi niya sinolo. Marami siyang hinirang. At ang isang pinakatampok na hinirang niya ay walang iba kundi ang mahal na birhen na pagninilaya ng mga susunod na magmimisa. When she said, "Your will be done," ko ay sasang-ayon sa iyong kalooban. Di ko man naiintindihan, di ko man naunawaan, pero dahil kaloob mo, siya ay sumang-ayon. So, yun yung kaibahan niya kay Samson at saka kay Zacarias. Si Samson violated God's will. Si Zacariah doubted God's will. But Mary obeyed God's will, even unto her. Kaya ganoon na lamang ating pagbibigay halaga sa ating mahal na Diyos. So, yun po yung mga bagay na makakatulong sa atin sa pagninilay sa mga araw na ito. Una, may papel ang bawat isa dito sa mundo. Maganda na tingnan natin, suriin natin, alamin natin, ano ba yung papel na ibinigay sa akin ng Diyos. Pangalawa, hindi man natin magampanan ng papel na iyan, ang Diyos pa rin ang mangingibabaw kapag niyayari niya ang kanyang mga plano. Pangatlo, meron tayong we have a responsibility, may pananagutan tayo
kailangan nating sundin lagi ang Diyos. Dahil pag sinunod natin ang Diyos, maganda yung mangyayari sa atin. Pero pag sinuway natin ang Diyos, meron din tayong pananagutan. Tama lang yan. Tama lang na ating sundin ang Diyos. Bakit? Dahil tayo naligtas dahil sa isang pagsunod. Pagsunod ng ating Panginoong Kristo sa Kanyang Ama. Kung ganon, ang kaligtasan natin nakasalalay din sa ating pagsunod sa Diyos. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanyang itinakdang panahon. Ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Maging tunay na instrumento nawa ng biyaya ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng pagbaling at pagtulong sa mga mahihirap at kapuspalad. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pukawin nawa ng Diyos ang puso ng mga namamahala sa ating bayan upang maging totoo at bukas palad sila sa kanilang mga paglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Gabayan nawang mabuti na mga magulang ang kanilang mga anak tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Salubungin nawa ng Diyos kasama ng kanyang mga anghel ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at maging tapat kaming lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alay
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kakaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitangin, sarili ang inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Malalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon
Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. As the deep panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, panglagi naming madama ang iyong pagdingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa konting. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga likod natin sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Tuloy ang misyon ng simbahan. Meron pong mga parol na tinitinda ang mga kabataan sa ating parokya sa gilid ng simbahan. Ang kikitain po nito ay mapupunta sa 2M, 4M project ng simbahan. Pasalamatan po natin ang mga nasipag-alay sa misa natin ngayon, ang Couples for Christ at Single for Christ. At pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang, ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benny Tuaso. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maliwanag at tatanaw na mula Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Malang araw bumutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Malang araw tatakbo, ang pilay at lulubog. Magsasaya sa kagalakan, iindag sa katuwaan. Hallelujah, Hallelujah. Narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon
ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.